Alden Richards, abay may mga cryptic posts na nagsasabi patungkol sa tunay na estado ng kanyang puso at ng kanyang buhay ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ay hindi pa man po ina-announce kung sino po ang magwawagi na 73 PAMAS Award. Kino-congratulate na natin si Alden Richards for being one of the nominee as a best actor dito po sa award giving bodies na ito. This time is usap-usapan po ngayon ito pong isa sa mga sinabi ni Alden Richards that tungkol dun sa kanyang legacy at yung kanyang building stage right now. Inilarawan ni Alden Richards ang estado ng kanyang karir matapos makatanggap ng isang bagong parangal. Isa siya sa mga Asia multimedia star Alden Richards sa mga pinarangalan bilang Men Who Matters para sa taong 2025 ng lifestyle magazine na People Asia. Masaya si Alden sa natanggap na pagkilala dahil patunay na ito nasa tamang kabanata na siya ng kanyang karera. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi parang nagbubunga lahat ng mga works ko behind the camera and I'm in my legacy building stage. The question every day that pops in my head is how do you want to be remembered by the people around you? That's the reason why I keep on doing what I am doing, pahayag ng aktor. Bukod kasi sa pag-arte, naging abala rin si Alden sa kanyang multimedia company work na nagpo-produce ng mga pelikula, concert at iba pang events. Nasubukan na rin ni Alden na mag-direct ng pelikula na nag-premiere na ang directorial debut film niyang Out of Order sa International Film Festival. Sa kabila ng lahat ng ito, binibigyan pa rin ng oras ni Alden ang kanyang self-development na nagsimula na siya sa pilot training bilang katuparan ng isa sa kanyang mga pangarap bago pa man mag-artista. The reason why it is happening to me right now is alam ni Lord one way or another that I am going to be able to finish that. I am talking to a one step at a time, wala akong minamadali, sabi ni Alden. Naglalaan din siya ng oras para sa mga hobbies niya tulad ng pagbibisikleta. Pero ngayong araw nga ay tila baga meron pong mga cryptic posts si Mr. Alden Richards na idinaan niya sa kanyang Instagram stories. Meron po siya ditong mga parang mga quotes na sinasabi ng ilang mga netizen na meron talagang pinagdadaanan ng isang Alden. Ipinost niya din po ang development sa pinapagawa niyang bahay, dahil meron na rin siyang sariling bahay bukod po dun sa kanyang bahay sa Laguna. Sabi niya dito, porch free, ice cold under pressure, and quiet grind. Ignore the noise, your thought shape your action, decline who you are. Your thoughts shape the life you settle for. Ang dami niya po mga dito, yung mga cryptic post dito na sinasabi tuloy ng ilang mga netizen na ano nga ba talaga ang tumatakbo sa isip ni Alden Richards ngayon, na parang ang dami pong mga ipinopost niya, kamakailan lang nagpost po siya ng isang AI na videos patungkol po sa mga taong walang kwenta daw at yung mga taong nanloko na despite dun sa pinakita niyang magandang bagay ay pinapakitaan pa rin siya ng hindi kagandahan, or should I say winawalang hiya din daw siya, ganon. So ganon po yung sinasabi po ni Mr. Alden Richards sa kanya mga cryptic post. Tuloy ang sabi ng mga netizen, sino kaya ang pinaparinggan ni Alden Richards at sino kaya ang pinapatungkulan niya sa mga cryptic post na ito? So, dahil dyan, talaga namang question po ito sa lahat ng mga followers niya. Sabi yan, nakikita daw ng mga tao yung kanyang tagumpay but no one sees, kung ano daw yung what my soul craves. Ayan. Nakikita daw ng tao yung tagumpay niya pero hindi nakikita yung mga stress, yung pagod, yung mga
pinagdadaanan niya, no? So, ganun katindi yung mga pinopost niya ngayon sa Instagram stories na nakakapanibago kasi kadalasan sa mga post niya, yung mga mangyayari lang sa kanya, yung mga pangyayari. So, ito yon sabi niya, but no one sees. Sabi niya ganon, yung kanyang grind, ayan. So, talagang may pinaglalaban si Alden Richards dun sa kanyang mga post, sa kanyang IG story, no? So, ano man yan, ang dalangin natin dahil sa Alden Richards po ngayon ay sinabi niya nga, diba, last year, dumana siya talaga ng hindi kagandahang, nakaranas siya ng depression and anxiety dahil sa mga, pero niya successful na si Alden pero nakaranas pa pala ng ganon, no? So, ibig sabihin, hindi natin alam talaga kung ano yung mga dinadanas ng isang tao, no? Kaya hindi natin sila pwedeng i-judge. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, comment down below. At dahil dyan, meron naman tayong babasahing mga posts po ninyo or mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, unahin po natin ang komento mula po sa isang viewer natin na si Miss Gloria Dungon. Huwag nyo na isali si, As Jan GMA yan, hindi ABS. And then sabi ni Jobelin, sana po may comeback din sila ni Catherine na movie. So, sana nga, no, magkaroon sana. Pero as of now kasi ang proyekto po ni Catherine is meron po siyang series na gagawin. Sabi ni Miss Rodora, correct. Important, Alden has Jesus Christ in his heart. Material things will vanish. But being God, Son is eternal. Sabi ni Miss G sa Fun, almost perfect na nga si Alden, very ideal. Nasa kanya na ang lahat. Ang ikapupuri mo sa isang tao, bonus pa pagiging good looking niya. Napakaswerte ng pamilya niya sa kanya. At isang blessing din ang maging kaibigan siya. Napakaswerte lalo kung sino man ang mapapangasawa niya. Kung hindi man mag-asawa, choice niya yon, which is true, 'di ba? Choice niya po yun. Wala po tayong doon. Di natin pwedeng panghimasukan yung kanyang personal na buhay kung ano po yung magiging desisyon niya. Diba? Mag-asawa man siya o hindi, choice niya po yun. Diba? Sarili niya pong sarili niyang desisyon. Pero as of now, sa tingin ko parang hindi pa minamadali ni Alden Richards ang pagpasok po sa isang relasyon dahil nakikita ko na talagang doon palaga siya nagfo-focus sa mga dreams na hindi niya nagawa nung nating wala pa silang pera, 'di ba? Dito po talaga magpa-flight school siya, tapos papasok pa siya bilang isang sundalo, tapos ngayon meron naman siyang bagong gustong gawin. So talagang medyo wala pa sa planong pag-aasawa. Sabi ni Miss Sinaida, Alden, kung babalik ka, dapat si Maine ang love team mo. Matured Aldab Nation forever pa rin kami. Love you both. Ayan. Salamat po, Ma'am Shi. Actually po, wala namang masama kung magiging magka-love team sila ni Miss Maine Mendoza muli, no? Kasi talaga namang nakilala sila doon. Pero wag po nating ipagpilitan na may relasyon sila. Sabi ni Miss Raquel Bersosa, we love you Alden, inaabangan ko yan. Yung Stars on the Floor mo every Saturday 7:15 PM sa GMA. Go Alden! And sabi ni Miss Marie Chris, sana movie with BFF Barbie. And Miss Demetrius, kasi nabuo daw ang relationship sa soap, parang si Dasori ang private niya kasi isa ang circle of friends nila, pati yung London friends rin nila. Siya ang sumagot sa tanong ni Mamang Pokwang kung kumakanta si Dasori. Alam ni Alden pati pagkanta ni Dasori, CEO kasi yan si Dasori, kaya baka siya yung sinasabi nila na dililigawan ni Alden. Sa akin I don't think so. It's Dasori kasi parang doon po sa pamantayan or kung ibabase natin doon sa gusto ni Alden Richards, ang gusto niya kasi talaga yung parang morena, ayaw niya na sobrang puting girl. Yun talaga yung hinahanap niya. Matangkad, 'di ba? So anyways, hindi naman natin pwedeng i-close yung ating usapin tungkol dyan. Kasi katulad ng like ko sa sinasabi, at the end of the day, it's Alden Reid decisions matters. So that's it for today. For more videos, updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.